Marami pa tayong malalaman kay Yos through a Worth It ba Rapid Fire. Let's go. Ito na. Yes. So ngayon, Tito Boy Abunda muna kami, Okay. Sir Yos. Ang kailangan mo lang sabihin is, worth it or hindi mo na uulitin. Worth it or hindi ko na ulitin? Yes. Okay. Pwede mo siya i-explain later. Pero ngayon, ano ka muna, alisin mo na ang overthinking. Yeah. Wala mo nang ibang iisipin. Worth it lang or hindi na uulitin. Are you ready? Ready? Okay. Finale episode na to kaya wala na tayong preno. Let us begin. Worth it ba bumili ng sobrang mahal na custom designer suit para sa isang event kahit alam mong isang beses mo lang mapipicturan para sa Instagram feed mo? Hindi. Ano? Hindi ko na ulitin? Hindi mo na ulitin. Hindi. Okay. Na. Worth it bang mag-book ng biglaang international flight ngayong gabi? Yes! Yes! Salamat. Yes. Yes, agad. Yes, agad. Oo. Yes. Basta ngayong gabi, game. Okay. Yes. Okay. Pero try mo ituloy kung mag-iiba. Para lang magkape o mag-unwind sa ibang bansa over the weekend. Yes pa rin. Oh my God! Para Yes. iba talaga ayain to, no? Oo. Ang travel, yes. Worth it bang mag-invest sa mamahaling skincare kahit puyat ka naman araw-araw? Actually, hindi ako masyadong ma-skincare. So, Okay. hindi. Okay. Masyado. Worth it bang i-turn down ang isang super laking brand deal na 7 digit ang bayad dahil lang hindi mo bet ang kulay at aesthetic ng branding nila? Parang hindi naman. Okay. Hindi worth it yun. Parang ako yung natakot. Parang for that hindi naman. question. Worth it bang bumili ng luxury watch or high-end gadget bilang self-reward kahit medyo iiyak ang savings account mo ng 2 linggo? Ay, hindi naman. Pero pangarap ko magkaroon ng luxury watch. Pero hindi naman para mag-suffer. Nag-explain pa agad. Hindi pala, hindi. Sorry. Hindi muna. Nag-guilty siya. Hindi. Worth it bang mag-invest sa 3 townhouse ngayong taon? Ngayong taon? Siguro hindi. Ngayong taon eh. Yung sabi niya, 2 lang. 2.5. Ito lang. 2 townhouse plus isang condo. Eto, worth it bang maging freelancer kahit hindi guaranteed yung salary mo monthly? Yeah. Hindi ko ma-advise, pero worth it siya for me. Okay, we can explain that later. Worth it bang i-push mag-host at tumalon sa stage kahit puyat, pagod at paus ka na just to prove na ikaw ang ultimate professional? Hindi. Ayoko mapilayan ulit. Oy, may ganun Okay. nang nangyari. We can come back to that later. Okay, Pero, let's see. ang ating $1 million question, Ate Joel. After all of this, after lahat ng mga nabubog, literal na bubog sa katawan mo, sa puso mo, dahil sa mga choices mo, worth it ba itong lahat? Yes naman, worth it. Yes! Worth it siya! So ngayon balikan natin Okay. yung ibang mga Explain na gusto natin niyang yung mga- i-explain sa rapid fire. Iba Okay. ginanon niya eh. Oo. I think very interesting. Unahin natin yung travel. Oo. Na hindi mo pa natapos, worth it na sa kanya Oo. agad. Okay. Bakit worth it yung mag-book ng biglaang international flight ngayong gabi? Based on experience, nagawa Yes. din nila. Pag may mga friends kang alam mo na, ay, Biglaan. biglaan. Lalo na pagka ang mura bigla ng ticket, pag same day or tomorrow na yung flight. Hindi naman siya impossible. I've never tried that. I'm so Minsan talaga may curious ganun now. na parang, di ba, pag malapit Mga na. nagsisil bigla. like, So, saan ka napunta na yung very Gina mami yung gabi? Nagawa mo Oo. na yun? Yung pinaka-sponty. Oo. Mm-mm. pinaka-sponty. Yung pinaka-sponty, mga Boracay lang yan. Okay, Pero pag okay. international, siguro, yung Bangkok, Thailand siguro. Mga malala. Hindi man like, tonight, siguro mga 3 days or 1 week Okay, before, okay, ganyan. okay. Yun. So, wala nang time. Yung Boracay yung pinaka, kasi madali lang Same eh. day, Oo, parang oo. same day or tomorrow na. So, kapag tinext ka ng tropa, pwede ba tayo mag-Thailand in 3 days? G ka agad. Wala nang isip-isip. Lalo na kung libre ba naman niya, why Ah, not? yes. Kung libre naman yung ticket, why? Oo. Sino ba naman ako para tumanggi? Di ba? Oo. So, ayun yung isa nating babalikan. Okay. Eto, yung sa skincare din, very, very light. Mag-invest sa mamahaling skincare kahit puyat ka araw-araw. Sabi mo, hindi. And I'm very grateful kasi meron akong, nag-promote. Si Mayora, yung skin clinic ko. So, siya yung nag-aalaga ng skin and si okay. CNC Aesthetics. So, hindi niya na masyado naiisip yung mga ganun. Hindi ako masyadong, tamad ako naghihilamos naman ako from time to time. Thank you. Buti naman. Time to time. And hindi kasi ako nagsasabon ng mukha. Like, hindi talaga Kayo everyday. yan. Ito yung mga lalaki na parang walang ginagawa Hindi masyado. Pero everyday. parang, Gifted lang sila. Oo. Siguro pawis. Malaking tulong yung pinapawis ko siya. Pag-usapan din natin, bumili ng luxury watch or high-end gadget bilang self-reward kahit medyo iiyak ang savings account ng 2 linggo, you said,
Hindi. Have Kasi- you done this before? Parang hindi pa naman. Okay. Kung luxury, hindi siya para Gadget. mag-suffer yung savings just to buy it. Unless, siguro kung like yung watch, kasi pwede mo ibenta. Parang, kung i-gastit mo yung sarili mo, investment to. Kahit mag-suffer yung savings. Pero hindi. Parang never ko pa siyang ginawa na parang para mag-suffer nga yung savings. So, anong strategy mo kapag may gusto kang biling luxury item? Meron ka ba? Kasi iba parang, if I can't afford it 5 times, hindi ko siya bibili. May mga ganun ka ba? Yeah, siguro same. Pagka hindi malalim ang savings, pagka bibili. No? Diba? True. Something like that. Okay. Meron pa bang I think itong last Ayun, one. yung push mag-host at tumalon sa stage kahit puyat, pagod at paus ka na just to prove na ikaw ang ultimate professional. Parang hindi naman. Sabi mo hindi. Ayun, Why? I mean, parang hindi ko risk yung health ko. Wow, nasa health na agad. Okay. Hindi ko yung risk yung baka mapilayan ako just to prove something na kaya ko naman i-prove in other ways. Okay. Tsaka I kapag see. na-hassle kasi yung health mo, parang mas marami kang work na matatanggal. Oo, Totoo, diba? yun yung mas marami Pag kang nagkasakit mamimiss. ka na, tapos freelancer ka, parang shocks maapektuhan ng ibang mga bagay-bagay. Yes. That's That is so true. Okay, I love that. Thank you for that, for the explanation and everything. What I'm curious about, no, parang you said yes to a lot of big investments early on. No? Parang sunod-sunod yan. And sabi mo nga, like, high risk talaga. How, as a freelancer, given na meron ka rin nung, syempre, you're just still thinking about yourself. But how do you protect yourself for the future din? Parang how do you future-proof yourself? Parang wala pa ako dun sa part na. Parang hindi ko pa nga alam kung paano. I mean, Okay. Okay lang. siguro, careful na ako ngayon. Mhm. Mas careful na ako ngayon talaga sa mga ginagalawan ko. Like, hindi na ako nag-waste ng energy sa something na like, masasaya lang. Pero from time to time, okay lang mag-have fun. If this episode made you reflect on your own life decisions, then maybe it's time to ask yourself the same question. Yung mga choices mo, career moves, love life, big risks, or even those random impulsive decisions, worth it ba talaga? If you enjoyed this conversation, make sure to search and follow Worth It Ba on YouTube for the full episode. And if you have your own Worth It Ba moment, share it with us in the comments. Because at the end of the day, every choice comes with a story.